Sa gitna ng concert para sa pagdiriwang ng kapistahan sa Kasiguran, Sorsogon kagabi, bumagina sa entablado ang gobernador ng lalawigan na si Boboy Amor para sa isang anunsyo. Sana naintindihan nyo, hindi ko gusto to. Kaso, sinabi ko nga, may attitude. Hindi na yung makakabalik sa Sorsogon, maniwala kayo sa akin. Maraming banda na gusto magpasaya sa atin. Pero kung gano'n naman ang ugali, pasaysahan tayo. Ang tinutukoy ng gobernador na hindi na makakapag-perform, pinauwi na raw niya ang nasabing banda. Inuulit ko, bayad yun. Kasi bago mag-perform sila, dapat bayad. Pero, pinauwi ko na, hindi ko na pakitirahin yun sa residensya. Pinauwi ko na sa airport, doon sila mag-umaga. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwedeng pastusin ng mga taga-Sorsogon. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat Sorsoganon. Nakilala noong early 2000s ang bandang Kamikaze na sumikat ng gusto noon dahil sa kanilang hit song na Narda. Hindi anunsyo ng gobernador ang dahilan kung bakit niya pinauwi ang banda. Pero ayon kay Dong Mendoza, ang Public Information Officer ng Provincial Government ng Sorsogon, nagalit daw ang gobernador nang tumanggi ang banda na magpictorial sa atraksyon ng probinsya na kung tawagi 16,000 Blue Roses na binubuo ng libu-libong LED ng mga bulaklak. Nauna raw pumayag ang bandang gawin ito pero hindi umano sumunod sa lugar noong araw ng pictorial. Sinisika pa rin naming makuha ang panig ng bandang Kamikaze. Tumanggi na rin magpaunlak ng panayam sa GMA Integrated News. Ganito, okay, kikwento ko na sa inyo. Etong gobernador na ito may pagkabastos kasi. Sa tingin ko bastos to eh. Bakit? Alam mo, kilala ko ang Kamikaze. Nakasabay namin yan, nakasama namin yan. Wala akong problema dyan. Napakabuting tao niya mga yan. Honestly, siyempre yung normal na rock band. Pero family man niya mga yan. Hindi ho yan yung tipo ng basag ulo, inuman, nagdodroga. Walang ganyan dyan. Kung meron man, alam na natin kung ano yun, yung ano lang yun. Pero hanggang doon lang yun. Na legal sa ibang bansa. Pero gayon pa man, etong banda na ito pagdating sa professionalism, napaka-professional ho nito mga to. Sabi ko nga sa inyo, nakasama namin ito eh. Pagka merong mga meet and greet, pag merong pupuntahan na kailangan puntahan, nandun sila. Kaya lang kasi, minsan, makinig kayong mga makinig kayong mga nasa ibang, kayong mga politiko. Kaya ako ipagtatanggol to kasi alam ko ginagawa ng mga politiko eh. Kayong mga politikong nagbabayad sa artist, feeling ninyo, pag binayaran nyo na ang talent fee, pag mamay-ari nyo na mga artist, hindi ganun yun. Makinig kayo. Ang binayaran ninyo ay yung pagpe-perform. Hindi kasama doon mga pictorial, courtesy call, hindi kasama yan dyan. Ang problema kasi sa inyo, porket binayaran nyo ng mahal, feeling ninyo sa inyo na. Pwede nyo nang utusan, o punta kayo dito, pictorial kayo dito, o punta kayo dito. Kung wala sa kontrata yan, wala sa kontrata yan. Tapos sasabihin ninyo attitude. Porket hindi pumunta? Hindi, alam nyo nangyayari sa amin yan. Kaya napakalinaw niyan sa kontrata ko. Ilang beses na nangyari sa amin yan. Ilang beses na rin sinabihan ng grupo ko, attitude. Bakit? Hindi kami pumunta kay Mayor. Napakalinaw sa aming, sa amin po ito sa aming kontrata, napakalinaw dyan, walang courtesy call. Wala akong pakialam kung magalit si Mayor ang nagbayad. Una-una, hindi niya pera yung pinambayad niya. Pera ng taong bayan yun. Kaya kung eepal lang kayo dyan at sasabihin ninyo, attitude, dahil hindi sumunod sa gusto ninyo, kayo ang may attitude. Sumunod kayo sa kontrata, ipakita nyo sa amin ngayon. Kung naandun sa kontrata yung pictorial, ipakita nyo sa amin. Pag napakita nyo sa amin na may pirmado kayong kontrata at hindi talaga pumunta ang Kamikaze, bukas na bukas akong babanan kay Kamikaze. Pero hindi eh. Yan ang problema sa mga probinsya na hindi probinsya, I mean mga LGU na nag-iimbita. Galit na galit. Ngayon, kami bilang Monka Girls, naintindihan namin yan.
Pag kailangan at talagang kung kaya naman namin, gagawin namin. Pero kasi tandaan ninyo, minsan kasi yung mga banda na yan, kahit walang show o may show, minsan tirik ang mga mata niyan hanggang umaga. Kami ganun eh. O, kami may Cebu, di ba? Eto, nilay down ko na. Eto, schedule namin. Kaya nasa kontrata ko yan eh. Eto, schedule. Eto, dating namin. Walang gigising sa amin hanggang hapon. Hindi sila pwedeng gumawa ng schedule. Kasi minsan, gumagawa yan ng schedule. Lunchtime, pupunta tayo sa restaurant nito kasi sponsor ito. Anong pakialam namin sa sponsor nyo? Sponsor nyo yun, hindi namin sponsor yun. Tapos sasabihin sa amin, attitude. Sandali, ang linaw sa kontrata. Ang performance ang binayaran ninyo. Performance. Alam nyo ba, ano mga even yung mga artist sa ibang mga bansa, kung ano lang yun nandun sa kontrata, yun lang ang susundin. Kasi kayong mga, pasensya na, mga politikong abusado, feeling ninyo, kayo nagbayad, kaya kahit anong iutos ninyo, kailangan gawin. Hindi ganun yun. Talent fee ang binayaran nyo. Talent fee na mag-perform. Hindi para kausapin ninyo, i-courtesy call nyo. Manigas kayo. Sabi ko nga sa inyo ito, alam biro ito mga kapatid, mga kaibigan. Mga ka-girls, ilang beses na ako napahamak dyan, muntik na mapahamak. Pinaligiran na ako ng mga bodyguard na pulis nitong mayor ng Bulacan. Hindi ko lang sasabihin kung sino. Totoo. Bakit? Bakit daw kami nagmamadali? Ano nagmamadali? Tapos na show namin. Alam nyo, kami nga ganito eh. 1 oras lang yung show nakalagay dyan. Talent fee for 1 hour. Ito. Pero nilalagpasan namin. Ginagawa namin 115, minsan 120 minutes. Pero after nun, diretso na kami sa van, uwi na. Eh gusto niya, display kami doon, kasama niya habang nagiinuman sila ng barkada niya. Gunggong ka ba? Maghanap ka ng GRO. Yang kamanyakan mo, ilagay mo sa tamang lugar. Hindi porket sexy yung performer, ganun na lang ang trabaho. Yung pagiging sexy, sa stage lang yan. It's part of their show. Art yan. Hindi ibig sabihin nun, kailangan na kaming makiupo sa inyo. Maniwala kayo sa akin, ang dami ng ganyan. Ang daming kong karanasan. Kaya sanay ako sa ganito, yung ganitong kalakaran. Matigasan tayo, bahala kayo. Ayaw nyo, diwag. Pakialam ko sa inyo. Kasi nakasulat na ako sa kontrata ko yan. Kaya nga alam ko sabi ko nga sa kanila etong sa Kamikasi, ipakita nyo sa amin, Gob, kung meron kasama sa kontrata nyo ang pictorial. Pakita nyo. Hindi, alam nyo, ito lang. Sabi ko nga sa inyo Gob, kung kayo gusto nyo marinig ang panig nyo, sige, ipakita nyo sa amin na meron kayong kontrata between Kamikasi na mag-pictorial. Kasi alam nyo, minsan, pinangangalagaan din nila imahe nila. Okay, merong mga kanya-kanyang imahe ang tinatawag na hindi minsan maintindihan ng mga iba. 'Di ba? Merong imahe na kailangan proteksyonan para pagka hindi pumayag sa mga ilang mga bagay. Ang dating ngayon sa iba, attitude na kaagad 'yun. 'Di ba? Hindi ho ganun 'yun, sir. Gobernador, makinig ka, Gob. Hindi ho ganun ibig sabihin po nun. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa amin nga minsan may hihirit pa Meron nag-iimbita sa amin, tapos tinext ko yung entourage, bakit ganito? Tapos nagagalit, bakit may security? Sabi ko, bakit? Anong gusto mo, pupunta yung babae, tas kami lang, ako lang? 5 lang kami, ganun. Bakit kailangan may mga ganito daw? Sabi ko, una-una babae yan, hindi naman huya magbubuhat ng mga maleta nilang malalaki, pati mga equipment. Kasi dala-dala namin ng mga mixer Dala namin ng mikropono. Dala namin ang lahat. Pati mga props dala namin. Anong gusto mong pagbuhatin mo ka, girls? 'Di ba? Minsan kasi may mga hindi sila maintindihan. Tapos i-explain namin. Ang dating sa kanila attitude na. Ganito na lang kasimple yun. If ayaw nyo, wag. Wala naman namimilit sa inyo, kunin nyo kami. Wala naman namimilit sa inyo, kunin nyo kami kasi. 'Di ba? I mean, eto lang pasensya na, pero Gob, kung wala kayo may papakita, kayo ang may attitude. Kayo. Una-una, tandaan ninyo, Gob. Ang Kamikasi, dekada na nandito yan. Alam nyo, walang biro ito. Not because friend ko, makilala ko si Jay.
Hindi. Sa katunayan, hindi naman kami close niyan. Pero ito masasabi ko, itong grupo na ito, dekada na ito, isa sa kinabibilibang ko sa kanila, it's how they handle being together na grupo. Parang parokya eh. Parokya ganun din, together din sila. For how many years? Ito ganun din. Plus, performance-wise, sulit ang bayad dito sa Kamikasi. Maniwala ko kayo sa akin. Ako ho, nung nakasama namin sila, hindi ko kabisado kanta niyan. Hindi ko alam ang kanta niya kasi hindi naman ako mahilig sa rock noon eh. I mean sa rock, Pinoy rock. Hindi ko hilig yon. Nung time na sila'y sumikat, ang hilig ko na talaga is hip-hop, R&B. Hindi ko alam ang kanta nila. Pero nung nakasama namin sa Amerika yan, sobrang nag-enjoy ako sa total performance ng bawat isa sa kanila. From the drummer to the guitarist, bassist, at lalong-lalo na yung singer. Total performer talaga. Kaya nga mantakin mo ha, yung kanta na nila na sobrang sikat noon pa hanggang ngayon, kinakanta pa ng mga tao. Bakit po sila tumagal ng ganyan? Talent. Pangalawa, yung kanilang samahan sa grupo. Pangatlo, because they are so professional. And I can guarantee you, these people are professionals. Hindi naman tatagal sa industriya ng entertainment yan. Alam nyo kung gaano sila ka-professional? Ako, minessage ko talaga si Jay. Sabi ko, Jay, eto, trending kayo, bla bla bla. Baka naman pwede kitang kasi alam ko kayo, kilala ko kayo, hindi kayo ganyan eh. Ipagtatanggol kita kasi, alam mo sabi sa akin, hindi na okay na. We choose to, manahimik na lang. Hindi na. Tapos, kinuwento niya nga ng kapiraso. Sabi niya, pero wag mo nang sabihin in public. Hindi ko na sinasabi yung sinabi niya. Ganun sila ka-professional. Gusto nyo malaman kung gaano ka hindi professional yung gobernador na yan? Tignan mo ha. Hindi lang na pagbigyan yung kanyang kapritsyohan, yung kanyang kaartihan na kailangan mag-pictorial sila doon. Hindi lang mapagbigyan na ano sabi niya? Hindi hinatid sa hotel. Idiniretso sa airport, doon sila mag-overnight. Alam nyo, sa totoo lang, kayong governor kayo, napakabastos ninyo sa mga musikero. Sabihin na natin, hindi talaga sila sumunod. Halimbawa lang may attitude. Halimbawa lang ha, may attitude. Halimbawa lang, may attitude talaga si Kamikasi. Sir, Kamikasi, ordinary citizen. Kayo, public official kayo. You should serve the people. Hindi yung idadali nyo sa airport, doon yung pag-overnightin yung mga tao, yung mga banda. Ang kapal naman ng mukha ninyo, sir. Tandaan nyo, government official kayo, ha? Public servant kayo. Tas gaganyanin nyo yung mamamayan? Ano ito? Gantihan? Ganyan ang ugali ninyo sa mga musikero? Hindi sabi ko nga sa inyo sabihin na natin, talagang may attitude ang Kamikasi. Gayong pa man, hindi dapat ganun ang inyong attitude. Kasi bilang public servant, alam nyo ba ibig sabihin ng public servant? Tingnan nyo sa batas. Kailangan mas meron kayong courtesy, understanding because you are serving the people. Hindi nyo man lang inilagay sa hotel, tapos galing sa bibig nyo yan, sir, ha? Dinala nyo sa airport, doon nyo pag-overnightin. Anong awa ninyo? May martial law dyan? Pasensya na, pero ipaglalaban ko itong mga musikero. Maniwala kayo sa akin, ipagpapatayan ko musikero. Bakit? Buong buhay ko bilang musikero, bilang manager, bilang drummer, alam ko kung gaano kahirap ang maging isang musikero. Kaya maano yan sa ano ko eh. Hindi ho madali. Eto ha, sabi nga nila halimbawa kung ikaw ay isang, hindi ko sinasabing madali wag na nga tayo magbanggit ng kurso. Kunwari lang, ikaw ay nag-aaral ng math o kaya nag-aaral ka ng science. Di ba you just have to memorize it? Tapos pag nag-exam ka, sasagot ka na? Ganon. You have to memorize it. That's it. Sa musikero, hindi. Sa musikero, hindi mo lang basta aralin. Alam mo teorya? Okay, alam mo. Ngayon, matutugtog mo na.
Hindi. It will take you practice para maano yung craft mo. Hindi, kaya nga sabi nga sa pagiging musikero, hindi pwede ang cramming. Alam niyo yung cramming? Kasi hindi porket memorize mo na yung pyesa mo, matutugtog mo na yun. Hindi, kailangan mong practicein yun araw-araw. Ganun kahirap ang pagiging isang musikero. Sa science nga, math, English, basta pwede ka nga mag-cramming dyan eh. Last minute na pag-aaral, ayos ka eh. Kaya pang ipasayan. Pero pagka pyesa, binigyan ka, nabutang ka ngayon, hindi mo ibig sabihin matutugtog mo na yan. Kailangan mong practicein yan. Ganyan kahirap. Ito mga to, pamilyado ho ito. At isa pa, ito nga mga musikero, alam nyo, lalong-lalo na ang vokalista. Ang vokalista, ang instrumento niyan, ito, vocal cord. Yan ang pinaka-instrumento niyan. Marami sa mga kumakanta ang nasisira ang vocal cord. Nagkakaroon nga yan ng minsan namamaga, minsan nagiging paos. Ganun o kahirap yun. Hindi ho biro yun. At the same time, ang entertainer, even if they have personal problems, emotional problems, they cannot show it sa kanilang audience. Kaya nga, simple lang eh. Dito makikita mo sinong professional. Yung gobernador, siniraan na sila doon para mamuliti ka. Oh, sama-sama tayo. Sige. Ibabangon natin ang Sorsogon. Ano yun? Politikang politika. Datingan mo, brad ah. Diba? Politikang politika. Ibabangon natin. Kung sama-sama, hindi tayo papaapi. Itong bandan to, may attitude. Isipin mo yun, ha? Yung ikaw, government official ka, public servant ka, ganyan ang ugali mo. Kita mo yung quote-unquote mga mukhang lasinggero at saka mukhang manginginom na banda. Nagsalita? Hindi. Bakit? Professional eh. Professional. Ikaw, Gob, define professionalism. Dalhin mo sa airport? Hindi mo patulugin sa hotel? Is that what you call professionalism? Professionalism pala yung pinag-usapan, ha? Iba pa yung pagiging public servant. Public servant? Gob, ikaw public servant? 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 Anong klaseng servant yan? Servant o hari? Magkaiba yun. Di ba? O baka sabihin mo, hindi na makakatungtong ang mga kagaya sa Sorsogon. Eh, di bala ka. Hindi, alam mo, ito kasi talaga, ewan ko. Kaya nga, alam nyo, nung tanda ninyo, pinaglaban din natin yung isang bar na kumakawawa na sweldo ng banda. Alam mo, daming lumapit sa akin noon, nagpapasalamat. Pati mga bouncer, sabi, alam mo ba kami, budget namin dito, 350. Pamasahe pa lang yun eh. Sasangain nyo yung mga suntok, 350 bibigay sa inyo. Tapos sasabihin pa nung gobe, hindi, dadali natin si Vice Ganda dito. Si Sarah Hieronimo. Vice Ganda, Sarah Hieronimo. Yung totoo. Papayag kayo na ginaganyan ang mga musikero natin? Kung ako nga dito sa mga musikero, mananawagan ako sa inyo. Huwag na kayong pumayag dyan sa Sorsogon kung ganyan ang gob na mag-iimbita sa inyo. Pag hindi niya nagustuhan, hatid kayo sa airport. Ano to? Airport to airport? Dinaig mo pa immigration ah. Hindi, dinaig niya pa immigration. Airport to airport ang dating. Walang uwian sa hotel. Go, ganyan. Ulitin ko ha, kahit masama, kunwari lang. Totoo yung sinasabi mo, attitude ang kami kasi. Pero dadalhin mo sa airport? Ano kang klaseng gobernador? Grabe. Ganyan ho ba kayo dyan, sir? Pag hindi nasunod yung gusto nyo mangyari? Ang lupit nyo, ha?
Etong mga, alam mo, nawala na talaga sa lihis ang mga politiko natin, mga government official natin. Nawala na sa lihis. Alam niyo ba dapat na ang governor natin, mga mayor natin, public servant sila? Utusan ng taong bayan? Hindi eh. Naging hari? Ano to? Hari na ba tayo ngayon? Hindi. Sabihin nyo lang sa akin, kung tayo ay Middle East na ngayon, hari na nang namumuno sa atin, kasi nga, alam mo, maiintindihan ko pa, kung maraming nagsasabi, may naririnig-rinig tayo na ang kamikasi dito sa lugar na ito, ganito, kamikasi. Alam mo, wala eh. Wala. Pero one thing that I know, they are strict on the contract. Yun ang sigurado ako. Kasi most of the artists, especially yung may mga pangalan na, they are really strict on the contract. Ano yung bawal gawin, ano yung dapat gawin, sino lang, ilan lang ang meet and greet, saan lang gagawin yun, napaka-importante. Alam mo kung bakit? Gob, makinig ka. Kasi, iniingatan ng management na minsan ma-expose sobra ang artist. Kasi pag na-expose sobrang artist, nawawala na yung excitement sa tao. Part yun ng strategy ng mga artist. Pag ibinabad mo sa karsada yan, pag ibinabad mo sa ordinaryong tao, hindi mo hiniwala yan, ang mangyayari dyan, parang wala ng element of surprise, nawawala na yung paghanga ng tao kasi, dyan, katabi lang naman namin, picture dito, picture dyan. Importante yun eh. Sir, kung hindi nyo naiintindihan yun, itanong nyo yung ibang mga, tanong nyo si Vice. Kung nagreklamo dito kay Kamikasi, sige, si Vice. Oh, tama kayo, stricto si Borge, yung drummer nila at same time manager. No, napaka-stricto niyan. Kilala, sabi ko nga sa inyo, kaya nga tumagal yung grupo na yan eh. Kaya tumagal ng grupo na yan, very professional pagdating sa management. Napaka-ano ho niyan. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Gob, eto hamon ko magpakita kayo ng kontrata na kasama sa pictorial yan. Ha? Eto na lang, Gob. Maniwala ko kayo sa akin, bukas na bukas ako nababanat sa Kamikasi. Hindi, promise ko at sasabihin ko, mali pala ako, nag-attitude talaga ito. At saka alamin muna natin, una-una, paano kunwari talaga meron yan. Kasi minsan, yung demand ng mga ilang mga local government, alanganin yung oras. Kauuwi, wala pantulog. Tandaan nyo na, grabe ho ito mag-perform tong Kamikasi para hong mga nakainom to ng mga 5 Red Bull. Nakita nyo naman mag-perform tong Kamikasi? Ay, isa ho ito sa mga energetic na grupo. Lalo na si Jay, pambihirang tanda-tanda na, dumatumbling pa. Jay, pasensya na Hindi, grabe ho yan si Jay. As in, hindi na ho yan bata, pero grabe energy niyan. Dinaig pa bata. Dinaig pa niya ng Boca Girls pag nag-twerk eh. Ganun ka-energetic yan. Tapos, siyempre, baka, alam mo yun, isipin nyo, kailangan nila magpahinga muna bago sila sumalang. Alam nyo yun? Kasi sa amin ganun eh. Ang ano ko dyan, ang kontrata ko talaga, pagdating namin ng probinsya, walang iistorbo hanggang before the show. Bakit? Kailangan nila ng full sleep. Alam nyo pinaiinom ko pa ng pampatulog yung mga yan. Yung mga girls, walang biro. Dinadalang ko yan ng ZyQuil at saka melatonin. Pinaiinom ko sila. Pagdating namin sa hotel, uminom kayo. Kasi mga bibig nyo sa sismisan, inaabot hanggang tanghali eh. So pinaiinom ko sila para makatulog. Para buong araw, meron talaga silang enough sleep. Kasi nga, galing kami sa show, tapos pupunta kami sa venue. So enough sleep, tapos, after nun, dun, sige, kung gusto nyong magpa-picture ng magpa-picture, okay lang, go, picture ng picture, after na ng show. Kasi nga, para yung excitement ng tao na andoon, para yung energy ng girls nakafocus lang sa show. Ito nga, ito, para lang sa kaalaman ninyo, ikikwento ko lang sa inyo. Kahit ito si Beyonce naman to, although si Beyonce ito, pero sinasabi ko lang sa inyo na meron talagang ganyang klase. Diba? Nung si Beyonce nagpunta ng Pilipinas, si Mocha, kaibigan niya yung isang dancer ni Beyonce. As in, kaibigan niya.
Nakasama pa siya doon sa bus ng entourage ni Beyonce. Nandun ang dancer, nandun yung banda ni Beyonce. Ganun, nakasama si Mocha. Ang dami nga nagtaka kung paano na-meet niya yan kasi through another friend sa Amerika, through another artist. So nakasama niya yan. Pero alam niyo si Beyonce, hiwalay ng hotel, hiwalay ng bus, bawal magpa-picture kahit mga kapwa dancer or banda niya. Hiwalay na hiwalay. Hindi pwedeng kumausap. Magmi-meet lang sila as in few minutes before the show. Ganon. Kasi nga, merong tinatawag na ang isang artist, nagko-concentrate yan before the show. Nag-i-internalize. Hindi ho yan yung akala ninyo na basta lang makakanta. Hindi ganun yun. Mag-i-internalize yan how they're going to bring the crowd na umangat talaga. Kasi part of pagiging entertainment. 'Di ba? Ganun ang ginagawa. Alam ko ho kasi kahit ibang mga singers, banda, ayaw na nagpapa-istorbo. Hindi ko na lang papangalanan yung mga nakakasabay namin. Stricto yan sa namin, sa dressing room. Nandun yung artist. Bawal mo na istorbohin. Kahit ako, sinasabihan ko yung girls kahit alam ko, fan kayo ni ganito, huwag niyong i-istorbohin before the show. Kasi minsan, ayaw nila nagpapa-istorbo, nag-internalize. Unless sila na ang lumapit at kausapin kayo, then pwede kayo magpa-picture. Pero kasi gano'n ang artist. Kaya nga ang artist minsan, iniisipan ng ibang tao na may attitude. Kasi iniisip nila ayaw kausapin, na matahimik. Hindi ho attitude yun. Hindi, yun lang sa akin Kahit si Bamboo hindi pa mag-perform for pag konti pa lang ang yun na nga. Kaya nga sana naiintindihan. Yung problema, hari itong gobernur. Hari.